Isang lalaki ang umibig sa kanyang kaklase, ngunit ang masaklap ay pinandirihan siya nito dahil sa kanilang pamumuhay. Pero sa uli ay pinagsisihan ito ng babae. Paano nangyari? What's up guys? Halina't simulan na natin ito, ang kwento ng lalaking itago na lang natin sa pangalang Alex. Ang binatang si Alex ay talaga namang maituturing mong napakabait na tao. Wala kang makikita sa kanya na kahit anong yabang. Pero sa kabila ng mga ito ay masasabi din talagang hindi madali ang kanilang pamumuhay dahil ang tatay niya ay nagtatrabaho bilang construction worker at ang nanay naman niya ay isang kasambahay. Ngunit kahit papaano naman ay napag-aaral pa rin nila si Alex. May ilan nga rin na talagang natutuwa sa kanilang pamilya dahil kahit ganoon ang estado ng kanilang buhay ay nagagawa pa rin nilang tumulong sa ibang taong nangangailangan. Kaya't para sa iba ay karapat-dapat si Alex at ang pamilya nito na magkaroon ng magandang buhay dahil sa maganda nilang ginagawa. Noong mga panahong iyon ay nag-aaral si Alex bilang second year college. Madami din namang kaibigan si Alex sa kanilang eskwelahan. Mababait ang mga ito at kung minsan pa nga kapag walang pagkain si Alex ay binibigyan nila ito dahil naiintindihan nila kung ano ngayon ang kalagayan ni Alex. Isang araw habang magkakasamang kumakain si Alex at ang mga kaibigan nito ay madalas siyang tanungin ng mga kaibigan niya kung bakit nga ba hindi pa siya nagkakaroon ng girlfriend. Matalino naman daw siya at mabait pero wala pa siyang pinapakilala sa kanila bilang girlfriend ni Alex. Tinawanan lamang niya ito at sinabing, wala pa kasi akong balak na magkaroon ng karelasyon dahil marami pa akong priority sa buhay ko. Ano ka ba? Bata pa tayo. Kailangan nating i-enjoy ang kabataan natin dahil kapag tumanda na tayo ay hindi na tayo magiging bata pa. Ikaw din, bahala ka. Sambit naman ng mga tropa niya. Nagtawanan na lamang sila at ipinagpatuloy ang kanilang pagkain. Makalipas ang isang taon ay third year college na si Alex. Pagpasok niya sa eskwelahan ay agad niya ring nakita ang mga kaibigan niya. Tuwang-tuwa naman silang lahat dahil hanggang ngayon ay magkakasama pa din sila. Pero agad din namang nagkwento ang isa sa mga kaibigan ni Alex. Alam nyo ba? May nag-transfer daw dito sa school natin na isang magandang babae at kaklase pa natin. Sabi nila mayaman nito. May-ari daw ng malalaking kumpanya ang magulang nito. Agad rin naman ang sumagot dito ang isa pa nilang kaibigan. O Alex, baka yung babaeng yun na ang para sa'yo. Huwag mo nang palagpasin pa. Narinig mo naman, sobrang ganda pala nun. Tumawa naman si Alex at sinabi sa mga tropa niya, ano ba kayo? Hindi nyo ba natatandaan yung sinabi ko sa inyo dati noong isang taon? Ewan ko sa'yo Alex, ang weird mo talaga. Sambit ng tropa niya. Pagkatapos ng pag-uusap nila ay pumunta na sila sa kanilang room. Noong makaupo na si Alex ay nagsalita na ang kanilang professor na i-welcome nga daw ang kanilang bagong magiging classmate na babae. Tumayo na ang babaeng ito sa kinaupuan niya at pumunta sa harap. Nagpakilala ito at nalaman ni Alex na ang pangalan pala ng babaeng ito ay Joyce. Talaga namang napatulala si Alex kay Joyce noong makita niya ito dahil sobrang ganda nga nito. Nakita ng mga kaibigan niya na nakatitig siya kay Joyce at sabay-sabay silang mainhin at tumawa. Lunchtime na at magkakasama muli silang magkakaibigan na kumakain. Nagsalita ang isa sa mga ito. Alex, ayos ba si Joyce? Mukhang napatitig ka sa kanya ha. Huwag kang mag-alala Alex, pwede ka naman naming tulungan kay Joyce. Sambit ng tropa niya. Napangiti dito si Alex at sinabing, talaga bang tutulungan niyo ako kay Joyce? Salamat ha. Hayaan nyo, kapag naging kami na, hindi ko kayo makakalimutan at iiwan. Napangiti dito ang mga kaibigan niya at pinagpatuloy ang kanilang pagkain. Noong matapos na ang klase nila ay nakita ni Alex at ang mga kaibigan niya na kasama ni Joyce ang ibang mga babaeng kaklase nila. Sinamahan ng mga kaibigan niya si Alex na lumapit kay Joyce para magpakilala. Ngumiti naman dito si Joyce at pumayag na makipagkaibigan. Noong papalis na si Alex at ang mga kaibigan niya ay tuwang-tuwa ang mga ito habang naglalakad. Iniisip ni Alex na may pag-asa na siya kay Joyce habang kinikilig. Kinabukasan, noong matapos na ulit ang kanilang klase, ay sinabi ni Alex sa mga kaibigan niya na bakit hindi pa daw tanungin si Joyce kung pwede niya ito ligawan. Natuwa naman dito ang mga kaibigan niya sa kanyang sinabi. Sinamahan siya ng mga ito pumunta kay Joyce. Nakita ulit nila na magkakasama si Joyce at ang mga kaklase nitong babae. Kaagad naman na lumapit dito si Alex at nagtanong, Hi Joyce, ako nga pala si Alex, yung nakipagkaibigan sa iyo kahapon. Ngumiti dito si Joyce. Ay oo, kilala kita. Ano palang ginagawa mo dito ngayon? Nais sana kitang tanungin
kung pwede ba kitang ligawan dahil talagang humahanga ako sa'yo. Napakunot ang noo ni Joyce sa sinabi ni Alex. Alam kong matalino ka dahil sinabi sa akin ng mga kaibigan kong babae. Pero sinabi din nila kung anong buhay mo ngayon at hindi ka mayaman. Sorry hindi kasi ako pumapatol sa kagaya mong hindi mataas ang estado sa buhay. At sabay itong umalis kasama ang mga kaibigan nitong babae. Nagulat talaga si Alex sa sinabi ni Joyce. Hindi niya inakala na ganito ang hahantungan niya kay Joyce. Ganon din ang mga kaibigan niya na hindi makapaniwala sa kanilang mga narinig. Umalis na sila at umuwing malungkot si Alex. Napansin din ng mga magulang niya na siya ay matamlay kaya tinanong siya nito kung anong nangyari. Sinabi na lang ni Alex na napagod lamang siya sa eskwelahan at sabay humiga para matulog na lamang. Itinoon na lamang ni Alex ang kanyang atensyon sa pag-aaral. Pinagbutihan niya ito. Lumipas ang ilang taon ay dumating na ang araw ng kanilang graduation. Nakapagtapos na si Alex sa kursong business management dahil gusto niyang magkaroon ng sariling negosyo para makaahon sa hirap ang pamilya niya. Agad din siyang nakahanap ng trabaho sa isang pribadong kumpanya. Sa ilang buwan niyang pagtatrabaho sa kumpanya ay nakaipon na siya ng pera. Sapat na para mapagsimula siya ng sarili niyang negosyo. Pinatigil na rin ni Alex ang kanyang mga magulang sa pagtatrabaho at siya na lamang daw ang magsisikap para sa kanila. Nagtayo na si Alex ng isang kainan at kinalaunan ay mabilis na lumago. Lumipas ang ilang taon ay marami talaga ang nagulat dahil marami na siyang pag-aaring negosyo at ang lahat ng mga ito ay matagumpay. Iginagulat ito ng mga nakakakilala sa kanya dahil tahimik siyang nagsikap pero ngayon ay ang kanyang success na ang nag-ingay para sa kanya. Proud na proud talaga kay Alex ang mga kaibigan niya lalong-lalo na ang mga magulang nito. Sa wakas daw ay masasabi na din ganap na negosyante si Alex. Limpak-limpak na pera ang dumadating sa kanya kada buwan dahil sa kanyang mga negosyo. Nakapagpatayo na siya ng malaking bahay at nakabili na din ng magagarang kotse, mga damit at accessories. Nabigyan niya ng magandang buhay ang kanyang mga magulang. Mayroon na din siyang girlfriend na isa ding negosyante. Nagmamay-ari ito ng malaking kumpanya. Hindi rin naman niya nakalimutan ang mga kaibigan niya noong college pa siya. Minsan, kapag gumigimik sila ay hindi nagdadalawang isip dito si Alex para ilibre ang mga ito. Kapag naman kumakain ng mga ito sa pag-aari niyang restaurant, ay binibigyan niya ang mga kaibigan niya ng discount. Sa kabilang banda naman, sa sobrang pagkasimple ni Alex ay hindi mo mahalata na isa siyang mayaman. Isang araw ay bumisita si Alex kasama ang kanyang girlfriend sa kanyang restaurant. Katulad ng dati ay simpleng damit lamang ang kanyang suot. May nakita siyang isang babae na parang pamilyar sa kanya, kaya agad niya itong nilapitan. Ikinagulat ito ni Alex dahil ang babaeng ito pala ay si Joyce, ang dati niyang nililigawan. Ngunit binasted siya dahil sa pamumuhay nila dati. Kinausap ito ni Alex. Oy Joyce, ikaw pala yan. Kamusta ka na? Anong ginagawa mo dito? Ikaw pala yan Alex. Okay lang naman ako. Andito ako kasi mag-a-apply ako ng trabaho. Nakakalungkot man, pero nalugi kasi ang kumpanya ng mga magulang ko. Kaya kinailangan kong maghanap ng trabaho. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Nandito ka rin ba para mag-apply ng trabaho? Tanong ni Joyce. Sumagot naman dito si Alex. Hindi ako mag-apply ng trabaho dito. Huwag kang mag-alala dahil tutulungan kita na makapasok dito. Ako kasi ang may-ari ng restaurant na ito. Sabay umalis na rin si Alex. Makikita sa mukha ni Joyce ang pagkagulat dahil sa kanyang mga narinig. Hindi siya makapaniwala. Muli niyang inisip na sana daw pala noong nanligaw ito sa kanya dati ay sinagutan niya si Alex noong college pa lamang sila. Maya-maya pa ay lalapitan na sana ni Joyce si Alex para muling makipagkaibigan dito. Ngunit napatigil siya dahil may babaeng lumapit kay Alex at hinawakan ang kamay nito sabay lumabas ng restaurant. Doon niya napagkalaman na mayroon na pala itong girlfriend. Labis talaga ang pagsisisi ni Joyce dahil minaliit niya noon si Alex. Pero ngayon ay isa na pala itong matagumpay sa buhay. Samantala, madali naman siyang natanggap sa restaurant na pag-aari ni Alex. Minsan ay nahihiya na lamang si Joyce kapag naiisip niya na ang dating manliligaw niya na minaliit at pinandirihan niya. Ngayon ay siya na pala ang kanyang boss. Masaya na ngayong namumuhay si Alex kasama ang mga magulang niya at girlfriend nito. Hindi niya din nakakalimutan na tumulong sa ibang tao na nangangailangan. Dito na nagtatapos ang kwento ni Alex. Sa kwentong ito ay pinapaalam na dapat lang talaga nating iwasan ang mga maliit ng ibang tao. Dahil hindi natin masasabi na baka sa uli ay labis natin itong pagsisihan.
kung minsan na rin naman nating maranasan na tayo ang maliitin ng ibang tao. Sa halip na ikalungkot natin ito, dapat dito rin tayo humugot ng motibasyon para magtagumpay sa buhay. Kung mayroon din kayong kakaibang kwento na pwede nating i-feature sa channel na ito, maaari nyo kaming i-message sa aming Facebook page. Yun nga lamang po, huwag nyo kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel.